Then that's it. You're all set na. Meron na tayong Etsy seller account. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwede niyong pagkakitaan online. And for today's video, ituturo ko nga po sa inyo kung paano kayo makakagawa ng Etsy seller account. And also dito rin, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo makakagawa without credit card. And syempre, i-add ko na rin yung mga requirements na kailangan natin para makapag-open tayo ng Etsy seller account. So now learners, stay tuned lang kayo sa video natin kasi para malaman nyo yung mga hindi nyo naman kailangan gawin or i-click dito sa platform ni Etsy. So alamin na nga natin yung step-by-step process. Let's get started. So now, learners, to begin the process, alamin nga po muna natin kung ano nga ba itong si Etsy. So itong si Etsy ay isang online global marketplace wherein pwede tayong gumawa, magbenta, bumili, or mag-collect ng mga unique items. And here, pwede natin makompare yan with Racket PH. Ang kinaibahan lang, ito nga pong si Etsy ay kilala na talaga worldwide or internationally. So now, bakit nga ba natin i-consider si Etsy as our selling platform, especially sa mga digital products na ginagawa natin? Number one dyan, since si Etsy nga po ay meron ng more than 90 million users, meron na agad tayong built-in audience para dun sa product natin. Kasi diba, in selling our digital products, kailangan natin dyan ng prospect or target customers. And since si Etsy ay meron ng malaking following, may advantage na siya for digital sellers like us. Next, this is a user-friendly platform, so madali siyang gamitin and very easy to navigate na rin. And also, Etsy support independent creators. So when we say independent creators, ayan nga po yung mga tinatawag din ng mga freelancers. So hindi nga po sila under ng company. So basically, sila yung creator or seller ng sarili nilang digital products or products and services. So now, since alam na natin kung ano si Etsy, ngayon naman alamin natin kung paano tayo makakagawa ng Etsy seller account and kung paano tayo makakapag-list ng product natin. So the first thing we need to do is punta nga lang tayo sa website na etsy.com/sell. And then after that, mariroute tayo dito. And then once we're here, select na nga po natin itong get started. And then ito, meron nga pong magpo-prompt na ganito. So before tayo mag-proceed, kailangan nga po dito, meron na tayong active email address. So mas maganda dito, meron na kayong sariling email address ng business or yung store na gagawin ninyo. So I highly recommend na gumawa kayo ng separate email na gagamitin nyo dito sa inyong Etsy store. So dito naman pwede kayong gumawa via Gmail. And then once na okay na, pwede nyo nang i-link directly yung Google account nyo dito. By the way, aside from that, we also have an option to link our Facebook or Apple account. So now, kapag nakapag-link na nga po tayo ng account, mapupunta na po tayo dito. So to proceed from here, iselect na nga po natin itong let's do this. Then after that, ayan, meron nga lang pong mga questionnaire. And here, optional naman po yan na sagutan agad. Pwede naman pong later on. Pero syempre tayo, sagutan na natin yan. So the question is, what brings you to Etsy? Ayan, meron nga pong mga options. So, pili nga lang po tayo dyan. And now, after nga po natin masagutan yung mga tanong, mapupunta na po tayo dito. And from here, we can now start making our Etsy shop. So, to begin, itap nga lang po natin itong start your shop. So, now, ayan, ang gagawin na nga po natin ngayon is isi-set up na nga po natin yung Etsy shop natin. So, here, ang una nga po nating fulfillapan is yung shop preference natin. So, dito, ilalagay nga lang po natin yung shop language, which is English, shop country, which is Philippines, and here yung shop currency natin, pwede tayong pumili dyan either Philippine peso or US dollars. And now, once na okay na, itap lang po natin yung save and continue. And then after that, yung next step naman po is yung paglalagay natin ng name ng shop natin. And here, please note, yung pipiliin nga po nating name is dapat 4 to 20 characters only, and dapat no special characters, no spaces, so ibig sabihin magkakadikit po yan, and then kailangan wala pong accented letters. So after nga po natin makapaglagay ng shop name, select na po natin yung save and continue. So now, ayan, yung next step is dito na nga po sa ating listing. So ilalagay na nga po natin yung details ng ating listing dito nga po sa ating Etsy shop. So here, the first one is ito nga pong category. So marami naman po tayong option dito, and since digital products nga po yung ililist natin sa ating Etsy shop, yun nga po yung ilalagay natin. So here, ang pinili
pinili nga po natin is planner and templates. Pero pwede rin namang digital planner. So, pili na lang po kayo kasi isa lang po yung pwede. And then after that, merong option dito either physical item or digital files. And since digital products nga po yung ililist natin, ang pipiliin natin dito is digital files. And then after that, meron nga lang po mga follow-up question like who made it, what is it, when was it made, and how is this digital content created. So, dito pwede tayong pumili kasi kung created by me or created ba siya by AI. And once done, save it, continue nga lang po natin. So, after that, dito na nga po tayo sa add more details. Again, dun pa rin po yan sa listing natin. By the way, dito pala sa process na to, make sure nyo nga lang din na meron na kayong kahit isang digital products. Kasi ayan nga po yung details na kailangan natin para makapag-proceed tayo. So, here nga yan, ilalagay lang po natin yung title ng listing natin. And then after that, ayan, maglalagay nga lang po tayo ng marketing photos or videos ng product natin. So, dito naman ang maganda, pwede tayong maglagay ng up to 10 file. And then ito, once na nakapag-list na nga po tayo ng marketing photo nung listing natin, so ang next naman po na kailangan natin gawin is i-attach yung digital files natin. Next, after nga po natin malagay yung digital file natin, kailangan po natin mag-provide ng description. So, ito naman, we can use ChatGPT. Lagyan nyo na nga lang po ng magandang prompt. After that, ayan, pwede rin tayong mag-personalize, pero yan po, optional lang yan. So, yung next na kailangan natin i-provide dito is yung price and quantity. So, maglagay nga lang po tayo ng price na palagay nating value ng digital products natin. After that, ayan, meron din tayong option dito na maglagay ng attributes. So, ayan nga po yung primary and secondary color. So, kayo na pong bahala. Kung meron kayong ganyan, pwede nyo pong i-provide yan. And now, proceed tayo dito sa isa sa mga pinaka-importante nyong ma-fill upan, which is ito nga pong tags. So, itong tags kasi, ayan po yung keyword na kailangan natin para pag sinearch yung keyword na yan sa Etsy, lalabas nga po yung product natin. So, mas maganda mag-search tayo ng tags related dun sa digital products natin and make sure nga po na maraming nagsisearch niyan sa Etsy. Then, once na okay na, meron din tayong option na maglagay ng materials. Pero, syempre, since digital products nga po yan, pwede na po natin yung i-skip. And then, after that, ayan, meron lang po mga details. And dito, under ng settings, ayan, i-check nga lang po natin yan. So, here, no returns, no exchange nga po yan since digital product po ito. And check na lang din natin yung iba pa na nandito sa settings. And like itong shop section, ayan, feature the listing. And itong renewal options, ayan, pwede pong automatic and manual. And then after that, save and continue nga lang po natin yan. And then once na okay na, ayan, meron na nga po tayong listing. So here, meron nga po tayong option to add more listing or to proceed na nga po dun sa next step. And then para nga po makapag-proceed tayo, select nga po natin itong do this later. And then ito, mapupunta na nga po tayo dito. So here is the setup nga po natin yung payment method kung paano tayo makaka-receive ng earnings natin from our Etsy sales. So here naman, please note lang na para nga po makapag-proceed tayo, kailangan meron na kayong TIN number. So Miss Rose, paano ba kami makakakuha niyan? So madali lang yan. Punta lang kayo dun sa nearest BIR na under nga po ng RDO ninyo. So yung RDO, check nyo nga po yan online. Based nga po yan dun sa address ninyo. So pwede nyo nga pong i-check online kung saang RDO kayo ng BIR. Then after that, puntahan nyo nga lang po yon and sabihin nyo kukuha kayo ng TIN number. Aside from that, isa sa mga importanteng kailangan nating ma-provide dito sa process na ito is yung bank account information natin. So kailangan nga din dito, meron na tayong na-open na bank account. So i-ready nyo na nga po yung information na kailangan. So ngayon nga, kapag meron ka ng TIN number and bank details, mag-proceed na nga po tayo sa pag-fill up ng mga kailangan na details dito. And then after that, select na nga po natin yung save and continue. And then once done, ang next step naman po na kailangan natin gawin is yung pag-verify ng identity natin. So ito nga rin po yung tinatawag na KYC, wherein kailangan nga po natin dito ng at least one government issued ID. So ito naman, same with verification lang din po yan kay GCash. So now, ayan, kapag nakapag-undergo na nga po tayo ng KYC, mararoute na po tayo dito sa billing information. So dito kasi, para makagawa tayo ng Etsy store, meron nga po tayong kailangang bayaran ng mga fees. So here, meron nga po silang tinatawag na one-time setup fee, which is around 880 pesos. And every time na magli-list nga po tayo dito, meron ding additional fee na 11.74 pesos. And ayan nga rin pong fee na yan, magdedepende nga po yan dun sa palitan ng dollars. By the way, dito pala maraming nagtatanong kung pwede daw ba kahit hindi credit card yung gamitin kasi wala silang
silang credit card? So, the answer for that is yes. So, pwede nga tayong gumamit dito ng mga debit cards or yung mga e-wallets like GCash or Maya. Kasi di ba meron na silang tinatawag na virtual card wherein pwede nga po natin gamitin yan sa mga transactions online. So, now naman, once na na-setup na nga po natin yan at nakapagbayad na nga po tayo, mararoute na tayo dito sa ating shop security section. So, dito kasi for the safety of our shop, meron nga po tayong option na i-turn on yung two-factor authentication, which is pwede nga po tayong pumili via SMS, phone, or authenticator app. So, tayo SMS nga yung gagamitin natin. And from here, ayan, lalagay nga lang po natin yung mobile number natin. And meron nga po silang isi-send the one-time password. And then, once na na-provide na natin yan, meron nga po silang ipapakita na backup codes just in case na hindi nga po natin ma-open yung shop natin. So, ito yung gagamitin natin. So, make sure nyo nga lang po na na-copy nyo nga po yung mga codes na yan. And mas maganda rin na magkaroon nga po tayo niyan ng hard copy. And then after that, ayan, we're all set na. Meron na nga po tayong Etsy seller account. Then ito nga, once na meron na nga tayong Etsy account, mapupunta nga po tayo dito. So meron na tayong ganitong klase ng dashboard. So here nga po natin i-manage yung shop natin. So dito nga rin pwede na tayong mag-add pa ng mas maraming listing. So dito kasi sa ating Etsy shop, mas maganda na marami tayong listing na ma-add para nga po mas maraming option yung customer na titingin dun sa shop natin. By the way, if you're asking na kung paano ka pa makakapag-add ng mas maraming listing, gagawa nga po tayo ng separate tutorial about dyan. So, ilalagay ko na nga lang din yung video link niyan dyan sa ating description box below. So, yun lang. I hope this video helps you to create your Etsy seller account. And if you have any more questions regarding this, pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section below. And itatry po naming sagutin lahat ng tanong ninyo. So, that's it. Have a great day!